Nagsumite ng supplemental complaint sa Department of Justice ang Volunteers Against Crime and Corruption laban kay Senador Leila de Lima kaugnay na illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. 18 testimonya pa ang idinagdag ng VACC sa inihain nilang reklamo laban kay Senador Leila de Lima kaugnay ng umano'y pagtanggap nito ng pera mula sa mga drug lords sa Bilibid. Kasama rito ang testimonya ni NBI Deputy Director Rafael Ragos at inmate na si Engelberto Durano na personal umanong nag-abot ng pera sa dating kalihim. Ito po ay nagpapatunay, marami po kaming dinagdag dito mga affidavits galing po sa mga testigo na nagpapatunay siya po ay nagconduct ng trading. She allowed the New Bilibid Prison to be a facility where trading of illegal drugs is conducted by the drug lords or the convicts themselves inside the New Bilibid Prison. Bukod sa mga testimonyang kanilang nakuha sa Kongreso, isinumite rin ng VACC ang resulta ng investigasyon ng House Committee on Justice upang lalo pang patibayin ang kanilang reklamo. May mga itinuro po roon yung mga kongresista po natin na mga credible na witnesses na nagsusuporta ron sa sinasabi ni Chairman Umali that all roads lead to Senator de Lima pagdating sa NBP drug trade. Ngunit maliban sa mga testimonya, wala pang naibibigay na ibang dokumento ang mga complainant na direktang magdadawit sa dating kalihim. Nakahanda naman ang senadora na harapin ang mga reklamo, ngunit hanggang ngayon wala pa siyang natatanggap na sabpina mula sa DOJ. Yang mga so-called affidavits na yan, insofar as they would again point to me as involved in the drug trade, these are all lies. So walang added weight na para sa akin yan. These are just further fabrication of evidence. 2 linggo na simula nang italaga ang prosecution panel na mag-iimbestiga sa mga reklamo, ngunit wala pang naitatakdang petsa ng preliminary investigation. Sinampahan ng drug trafficking si de Lima at 7 iba pa kaugnay ng bentahan ng droga sa Bilibid noong siya pa ang Justice Secretary. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila.